Sa unang umaga na opisyal na pinatakbo ni Althea Reyes ang kumpanya, pumasok siya sa Operation Center at nakakita ng isang lalaking tulog sa kanyang mesa. Nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang mga braso, napapaligiran ng 2 monitor na puno nga nag-scroll na alerto. Hindi siya nagtanong, hindi niya tiningnan ang mga screen. Hindi niya binigyan ng kahit isang sandali ang lalaki para magsalita. Sa harap ang buong technical floor, ipinagutos niyang kumpiskahin ang kanyang access badge at tinapos ang kanyang trabaho. Sa mismong oras na iyon, bahagya pa lamang naitataas ni Andres Santos ang kanyang ulo ng tuluyan na siyang patigilin ni Althea. Ilang oras lamang ang makalipas, habang unti-unting bumabagsak ang infrastruktura ng pagbabayad, doon lamang may intindihan ni Althea na ang lalaking katatanggal lang niya sa trabaho ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang kumpanya sa nakalipas na 48 oras. Ang Bayad Agila Tech ay hindi isang kumpanya kung saan ang ilang mabagal na minuto ay isang maliit na abala lamang. Ito ay isang malaking financial technology firm sa Bonifacio Global City na nagpoproseso ng mga corporate payment, high-speed wire transfer at transaction authentication para sa libu-libong kliyente sa buong Pilipinas. Ang sistema ay tumatakbo ng walang makabuluhang paginto at kahit isang maikling pagkabigo ay may potensyal na magdulot ng 10 milyong pisong pagkalugi at ang uri ng pinsala sa reputasyon na inaabot ng taon upang ayusin ang infrastruktura ang mismong kumpanya. Lahat ng iba pa ay palamuti lamang na itinayo sa paligid nito. Si Andres Santos ay may titulong Senior Systems Engineer, bagamat ang titulong iyon ay halos walang sinasabi tungkol sa kanyang tunay na ginagawa. Siya ay 34 taong gulang, tahimik sa paraan ng mataong nakakita ng sapat at hindi na kailangang ipahayag ang kanilang sarili at lubos na hindi interesado sa mga panloob na politika na kinahuhumalingang karamihan sa kanyang mga kasamahan. Ang nga bagong empleyado na nakakasalubong sa kanya ay karaniwang ipinapalagay na siya ay hindi kapansin-pansin, matatak ngunit lumana, laging bahagyang gusot ang damit. Ang mamata ay may bahid ng madilim dahil sa talamak na kakulangan sa tulog, isang malamig na tasa ng kape na laging nakakalimutan malapit sa kanyang keyboard. Hindi siya isang taong marunong sa sining ng pagiging kapansin-pansin. Ang mga taong nakatrabaho niya sa loob ng maraming taon ay may ibang pag-unawa. Alam ni Andre ang infrastruktura ng Bayad Agila, teksa para ang alam ngang isang siruhano ang isang pasyente na ilang beses na niyang inoperahan, naiintindihan niya ang lumang api layer na halos isang dekada na ang tanda. Ang failover logic na pinanggako ng 3 magkakaibang CTO na going moderno nunit hindi nangyari, ang mga access control structure na mano-manong tinagpian sa maraming pagbabago at ang mga marupok na interdependency na umiral lamang dahil may isang taong nagtayo ng solusyon sa isang problema na wala na. Ngunit ang pag-alis dito ay magdudulot mas malala. Siya ang institutional memory na hindi kailanman inabalang idokumento ng kumpanya. Para sa organisasyon, siya ay isang linya sa isang org chart. Para sa sistema mismo, siya ang tanging taong tunay na nakakalam kung nasaan ang lahat ng load-bearing wall. Sa labas ng opisina, si Andre ang solong magulang ni Chloe Santos, isang 7 taong gulang na tahimik at mapanuri, sapat na ang pag-isip upang paminsan-minsan ay makabagabag sa mga matatanda na inaasahang simple lamang ang mga bata. Ang kanyang asawa ay namatay ilang taon na ang nakalilipas matapos ang isang matagal na karamdaman. Mula nun, muling itinayo ni Andre ang isang buhay sa paligid na 2 nakapirming punto.
ang panatilihing inaalagaan si Chloe at ang panatilihing sapat na matatag ang kanyang trabaho upang hindi niya maramdaman ang kawalan ng anumang mahalaga. Hindi siya nag-alaga ng mga kaalyado sa loob ng kumpanya. Hindi niya alam kung paano gawin ang maliliit na social ritual na ginagawang tagapagtaguyod ang mga kasamahan. Pumapasok siya, nagtatrabaho siya, umuwi siya. Iyon ang hugis ng kanyang buhay at nakipagpayapaan na siya rito. Sa kabilang panig ng hierarchy ay nakatayo si Althea Reyes, 29 taong gulang. Kamakailan lamang na iniluklok bilang chief executive matapos umatras ang kanyang lolo sa pamamahala dahil sa humihinang kalusugan. Si Althea ay lehitimong magaling, matalino, may magagandang credential na may track record sa investment analysis at corporate strategy na kanyang pinahirapan sa halip na minana. Ginugol niya ang maraming taon sa pagpapatunay ngang kanyang sarili sa masilit kung saan inaasahan ng mga tao na siya ay mabibigo. Ngunit ang pamumuno sa Bayad Aguila Tech ay sadyang iba sa lahat ng kanyang nagawa nun. Ito ay isang komplikado, tumatanda, at high-stakes na operational machine at pumapasok siya rito sa panahon ng transisyon na hindi lubos na napahandaan ng kumpanya. Ang pressure na patunayan na hindi lamang siya isang pangalan sa isang puno nga pamilya ay napakalaki at hinubok nito ang bawat instinct na dinala niya sa papel. Mabilis at tiyak siyang gumawa ng desisyon at kinasusuklaman niya ang hayak na kawalan ng disiplina. Ipinapaalala nito sa kanya ang lahat ng determinadong gusto niyang alisin. Sa kanyang unang linggo, inihayag niya ang isang komprehensibong operational review, isang paghihigpit ng mga pamantayan at isang cultural reset na inilarawan niya bilang paglipat ng kumpanya mula sa komportable patungo sa may pananagutan. Sa ilalim nga agenda na iyon sa mga mas mababang pasilyo ng teknikal na infrastruktura na hindi pa lubos na nasusuri ni Althea, mayroon nang nagsimulang magkamali. 2 araw bago ang umaga na magtatakda ng lahat, may napansin si Andre na hindi pangkaraniwan sa mga transaction authentication log. Maliit lamang ito sa una. Isang kumpol ng mga hindi regular na request na lumalabas sa mababang frequency sa loob ng international processing queue na ginagaya ang ritmo ng lehitimong internal traffic na may sapat na katumpakan upang hindi ito pansinin ng nga automated filter, ngunit nakita ito ni Andre. Mali ang pattern sa paraang mahirap ipaliwanag kaagad, ngunit imposibleng baliwalain kapag nakilala na. Ang mga request na ito ay hindi sinusubukang pabagsakin ang sistema o mag-trigger ng mga kitang-kitang error. Pinag-aralan nila ito. Sinundan niya pabalik ang aktibidad at natukoy ang isang sinadya at metodikal na panghihimasok. May nakakuha ng access sa isang secondary service sa gilid ng arkitektura, isang low-priority authentication relay na humahawak sa isang makitid na subset ng mga cross-border payment verification. Mula sa foothold na iyon, tahimik silang nag-imbestiga ng mas malalim. Sinusubukan kung ano ang maabot ng relay, nagtatatag ng landas patungo sa mas sentral na mga sistema. Ang kanilang layunin ay hindi agarang pagkawasak. Naghihintay sila na tamang sandali para makialam sa isang high-volume processing window, i-redirect ang mga pondo o i-disable ng tuluyan ang mga reconciliation mechanism. Ini-escalate ni Andre sa kanyang direct manager. Ang manager, na lubos na nakakaalam kung gaano kasamang tiyempo ang isang malaking ulat ng insidente sa araw bago umupo ang isang bagong CEO, ay hiniling kay Andre na magpatuloy sa pagsubaybay at iwasan ang paglikha na alarma bago makumpirma ang anumang bagay. Ang mensahe na magalang na ipinahatid
ay esensyal na isang kahilingan na manahimik at umasang malulutas ang problema ng kusa. Hindi sumunod si Andre sa anumang makabuluhang paraan. Nagsimula siyang bumuo ng mga pansamantalang isolation barrier sa paligid ng mga segment na natukoy niyang nakompromiso. Bumuo siya ng mga manual redirect layer upang sumipsip ng mga kahina-hinalang trapiko nang hindi nakti-trigger ng mga kitang-kitang pagkabigo. Nag-hot patch siya ng mga individual na node. Ginagawa ang arkitektura sa paraang tulad ng isang taong nagpapatibay ng isang lumulubok na istruktura, hindi gamit ang mga blueprint at tamang materyales, kundi kung ano man ang nasa kamay na ginawa ng may sapat na pag-ingat upang manatili. Ang hirap ay ang infrastruktura ay sinauna sa mga tuntunin ng teknolohiya na ipon sa loob ng maraming taon ng bahagyang peg-upgrade at mga emergency fix at walang ligtas na paraan upang i-offline ito at linisin. Ang panatilihing gumagana ang kumpanya habang sabay na ipinagtatanggol ito ay nangangahulugang nagtatrabaho ng walang net sa isang live na sistema na walang puwang para sa malaking pagkakamali. Ang sumunod na patruzech, siyoptoras ay ang guring matagalang pagtitis na hindi nararanasan ng karamihan sa mga tao. Halos hindi umalis siya sa operations floor. Ininom niya ang anumang kape na magagamit, kumain mula sa mga vending machine ng mga chichirya at instant noodles, at nagpalit ng kanyang polo sa banyo ng technical staff malapit sa hating gabi. Nakita siyang kanyang makasamahan doon ng tuloy-tuloy na napansin ang kanyang presensya sa paraang napapansin ngang mga tao ang isang pamilyar na kagamitan na ipinapalagay na namamahala siya ng isang regular na escalation, walang nakaintindi sa laking ang kanyang ginagawa. Hindi nagpapatch ng bug si Andre, pinanatili niyang buhay ang buong sistema sa pamamagitan ng purong kalooban, karanasan at ang uri ng kaalaman sa institusyon na hindi may lilipat sa isang briefing. Sa huling bahagi ng ikalawang gabi, may natuklasan siya na nagpabago sa sitwasyon mula sa seryoso patungo sa existential. Ang mga ataka ay nagtanim ng isang delayed activation mechanism sa loob ng processing cluster, isang dormant trigger na mananatiling hindi nakikita sa normal na operasyon. Ngunit automatikong gagana kung may gagawa ng isang standard na system restart. Sa ordinaryong mga pangyayari, ang isang restart ay routine maintenance na ginagamit palagi upang linisin ang memory accumulation at resynchronize ang mga serbisyo. Kung may magsasagawa ng restart na iyon nang hindi nalalaman ang tungkol sa trigger, lahat ng pansamantalang defensive layer na itinayo ni Andre ay babagsak, magbubukas ang dormant pathway at papasok sa oktibong yugto ang pag-atake. Isinulat lahat ni Andre. Bumuo siyang isang file ng mga technical na tala, mga timestamp log summary, mga patch annotation at mga malinaw na babala. Balak niyang ihatid ito ng direkta sa executive leadership sa umaga, anuman ang kailanganin nito sa mga tuntunin ng pag-bypass sa mga normal na channel, ipapaintindi niya sa isang tao. Ngunit may mga limitasyon ang katawan na lumalampas sa intensyon kapag itinulak ng lampas sa mga ito, at halos 2 buong araw nang tumatakbo si Andre nang walang tunay na tulog. Nakaupo sa harap ng running log display, naghihintay na dumating ang morning shift. Ipinatong niya ang kanyang ulo sandali at hindi na muling nagising. Dumating si Althea sa Operation Center ng 7:45 ng umaga bilang bahagi ng isang self-directed tour sa mga kritikal na infrastruktura ng kumpanya. Gusto niyang makita ang organisasyon ng walang mga filter, ng walang mga inihandang presentasyon na inihanda ng mga department head para sa isang formal na walkthrough. Naglakad siya sa malamig at maliwanag na sahig, lampas sa mga hilera ng monitor at mga pagod na engineer na nagtatapos ng kanilang overnight shifts, at huminto nang marating niya ang center console.
Isang lalaki na may gusot na polo ang tulok sa kanyang mesa. Aktibo ang mag-screen sa paligid niya. Isang halongang nga status indicator, magakulay amber na babala at mabilis na nag-scroll na log output na walang kahulugan sa kanya ng walang konteksto. Ang nakita ni Althea ay isang simbolo ng lahat ng gusto niyang baguhin. Ang isang taong natutulog sa pinakasensitibong istasyon sa infrastruktura ng kumpanya ay isang pagtuligsa sa kulturang kanyang minanapabaya, walang pananagutan, kontento sa sarili. Hindi siya huminto para bigyang kahulugan ang monitor. Tumingin siya sa lalagyan ng badge sa mesa, binasa ang pangalan at malinaw na tinawag ito. Biglang napabangon si Andre. Sa loob ng ilang segundo, talagang nalilito siya. Mabigat ang ulo, tuyo at masakit ang mga mata. Ang mga tainga ay puno ngang mahinang ugong habang ang kanyang katawan ay lumalaban pabalik sa kamalayan. Hindi pa niya lubos na natutukoy kung nasaan siya nang muling magsalita si Althea at ang mga salita ay tumama ng may talas na tumagos sa kanyang pagkalito. Hindi nagbabayad ang kumpanyang ito para matulog ka sa trabaho. Bawat engineer na nakakarinig ay huminto sa paggalaw. Inayos ni Andre ang kanyang sarili, nakilala ang babae mula sa anunsyo ng kumpanya na nakita niya noong nakaraang linggo at agad na naunawaan kung sino ang kanyang kaharap. Nagsalita siya bago pa siya makapagpatuloy. Kailangan ninyong pakinggan ang sasabihin ko tungkol sa core payment cluster. Ma'am, pakiusap, hindi na kailangan. Walang pag-atubiling putol ni Althea. Wala akong kailangang marinig sa unang umaga ko. Security, kunin ang access card niya. HR, simulan agad ang termination. Tumingin si Andre sa kanya, hindi nang may takot, hindi nang may desperasyon, kundi ng may partikular na pagkaapurahan ng isang taong nanonood ng isang maiwasang sakuna na papalapit. Sinubukan niya ulit. Kung may mag-restart ng sistema, ibinaling na ni Althea ang kanyang atensyon sa security officer na papalapit sa kanya. Nasabi ko na ang lahat ng sasabihin ko. Nanatiling tahimik ang silid. Ilang engineer na naka-shift sa lubong maraming oras na alam na halos buong panahon nandoon si Andre ay walang sinabi. Ang pagsasalita laban sa bagong chief executive sa kanyang unang oras ay isang profesional na gawa ng pambihirang katapangan na walang sinuman sa kanila ang nagawang gawin dahil sa kulturang pakikisama at paggalang sa nakatataas. Dahan-dahang tinanggal ni Andre ang kanyang badge nang walang argumento. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi niya inisa-isa ang kanyang ginawa, wala siyang hiningi. Bago siya lumabas, tumingin siya sa isang mas batang engineer na nagngangalang Daniel na nakatayo sa malapit at sinabi ang apat na salita ng sapat na malinaw para marinig ng ilang tao. Huwag ninyong i-restart. May nag-isip na nagdadrama lang siya. May iba namang nag-akala na ito ay mapait na pamamaalam ng isang taong pakiramdam ay ginawan ng mali. Hindi ito itinuring ni Althea bilang anumang makabuluhan. Isinampan na niya ang umaga bilang isang kinakailangang gawang ng pamumuno, ang unang malinis na senyales na tapos na ang panahon ng komportableng kapabayaan. Umalis si Andre sa gusali sa bilis ng isang taong wala ng lakas sa kanyang binti. Hindi siya binigyan ng kahit isang pagkakataon na ibahagi ang kanyang nalalaman. Hindi niya alam kung sapat na ang babala na nagawa niyang iwan. Pag-alis ni Andre, nagpatuloy sa pagana ang operations floor. Mukhang kontrolado ang mga dashboard sa isang mababaw na pagbasa. Ang mga isolation layer na in-install niya magdamag ay tahimik na sumisipsip ng mga hindi regular na trapiko. Pinapanatili ang pinakasensitibong mga proseso na matatag sa paraang hindi nakikita maliban kung naiintindihan mo kung ano ang tinitingnan mo.
Para kay Althea at sa mga supervisor na kasama niya sa kanyang mga morning briefing, ang normal na pagtakbong sistema sa pagkawala ni Andre ay tila nagpapatunay sa lohikang desisyon. Kung walang nasira pa, walang anumang kaiyat na dapat asikasuhin, dumaan siya sa kanyang nga naka-schedule na pulong na may nakatutok na enerhiya, binabalangkas ang nga inaasahan para sa bawat department head sa wikang tiyak at hindi malabo. Nagsalita siya tungkol sa pananagutan, kahusayan sa istruktura at pagbabago sa kultura. May ilang taong umalis sa mga pulong na iyon na punong sigla. Ang iba ay umalis na hindi may paliwanag na kaba. Walang sinuman sa masilid na iyon ang may sapat na malinaw na larawan ng kung ano ang ginagawa ni Andre upang malaman kung paano siya pigilan. Sa technical department, mas mabigat ang kapaligiran. Ilang engineer na nakatrabaho ni Andre sa loob ng maraming taon ay tahimik na galit at parehong walang magawa. Ang ilan sa kanila ay binuksan na ang internal repository folder kung saan siksik sa technical na shorthand ang mga file. Isinulat sa pinaikling wika ng isang taong nagtatrabaho ng mabilis at walang oras para i-format ang anuman para sa isang panlabas na mambabasa. May mga babala, ma-reference sa patch na may mga notasyon na partikular sa sariling sistema ng dokumentasyon ni Andre at ilang malinaw na flag na kapansin-pansin kahit sa isang taong kalahati lang ang naiintindihan sa konteksto. Walang sinuman doon ang may buong larawan. Bawat isa ay may mga piraso at ang mga piraso ay hindi pa bumubuo ng isang bagay na maring aksyonan. Bago magtanghali, isang processing cluster ang nagsimulang magpakitang tumaas na latency, naipon ang mga transaksyon sa pila na tumatagal ng ilang segundo upang ma-clear sa halip na mga fraksyon ng isang segundo. Ang on-duty supervisor na nakakilala sa mga pamilyar na pattern ng pagsisikip ay nagpasya na ang isang service restart ay maglilinis ng anumang memory buildup na nagdudulot ng pagbagal. Ito ay isang karaniwang tool na ginamit niya ng dose-dose ng beses. Habang inihahanda niya ang command, nag-atubili si Daniel. Sabi niya huwag nating i-restart. Sabi ni Daniel, sapat na mahina na halos hindi na nasabi. Ang ekspresyon ng supervisor ay kumislap sa pagkainip, tanggal na siya sa trabaho. Iyon ang nagpasya. Sa praktikal na lohika ng institutional hierarchy, ang huling salita ng isang tinanggal na empleyado ay may bigat na katumbas ng opinyon ng isang estranghero na ipatupad ang restart command. Nakauwi si Andre sa isang estado na nasa pagitan ng gising at hindi. Ang kanyang telepono ay puno ng mga mensahe mula sa mga katrabaho na wala na siyang karapatang sagutin at hindi niya ito binasa. Nakita niya si Chloe sa mesa sa kusina na seryosong gumagawa ng mga problema sa aritmetika. Nagawa niyang ngumiti ng bahagya at pagkatapos ay nilamon na siyang sofa. Hindi niya hinubad ang kanyang jacket. Inilagay niya ang bukas na laptop sa tabi niya. Ang screen nito ay umikot pa rin sa mga remote monitoring display at nakatulog bago pa man niya napagdesisyunan. Ang restart ay naisakatuparan ng 12:47 ng hapon sa kasagsagan ng pangalawang trading window ng araw ng negosyo. Sa mga unang minuto, mayroong isang mapanlinlang na pagbuti. Bumaba ang mga oras ang pila. Naging mayos ang mga pattern ng pagsisikip. Napabuntong hininga ang supervisor. Pagkatapos, ang mga authentication token ay naging asynchronous. Nangyari ito ng sunod-sunod. Ang unang senyales ay isang kumpol ng mga sesyon ng transaksyon na nagulat ng hindi inaasahang mga state mismatch, mga pagbabayad na nagpapakita bilang uninitialized na parabang hindi pa sila nagsimula.
Nawala ng koneksyon ang token synchronization service sa pangunahing routing pathway sa sandaling nilinis ng restart ang memory state kung saan tumatakbo ang pansamantalang lohika ni Andre. Bumagsak ang mga isolasyong barrier, kumena ang dormant trigger. Ang sumunod ay tahimik, teknikal at lubos na nakakatakot sa sinumang nakakaintindi sa mga numero sa screen. Ang outbound transaction routing ay nagsimulang mag-redirect ng isang subset ng trapiko patungo sa mga endpoint sa labas ng na-verify na network ng Bayad Aguila Tech. Tahimik na nabigo ang reconciliation para sa isang kategorya ng mga corporate transfer. Ilang mga high-value payment instruction ang pumasok sa isang suspended state na hindi natapos o malinis na may babalik. Ang mga monitoring system na nawawala ang bridging logic na binuo ni Andre ay hindi matukoy ng tama kung ang mga anomalya ay mga internal error o aktibong manipulasyon. Nagtrabaho ang mga engineer sa bilis na sapat na kahanga-hanga ngunit hindi sapat na mabilis para makasabay sa pagkasira. Sinubukan nilang mag-rollback. Hindi kumapit ng tama ang mga rollback dahil ang system state na kanilang tina-target ay hindi kailanman formal na naidokumento. Ito ay isang functional na konstruksyon na binuo ng live sa ilalim na pressure na isang tao nawala na roon. Sinubukan nilang ihiwalay ang mga apektadong node. Ngunit ang mga interdependency na intuitibong naiintindihan ni Andre ay hindi nakamapa kahit saan na accessible. May kumuha ng kanyang matala sa repository at binasa ito ng malakas sa grupo na naktipon sa paligid ng pangunahing console. Inilarawan ng matala ang kasalukuyang failure mode ng may kahangahangang katumpakan. Ang lubos na pag-unawa sa ito upang baliktarin ang nangyayari ay ibang usapan. Ipinatawag si Althea mula sa executive floor. Pumasok siya sa operation center sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon at natagpuan ang isang silid na nabago. Ang mga monitor ay halos puro pula. Ang mga engineer ay nagpalipat-lipat sa mga istasyon nang may mahigpit na pagkaapurahan ng mga taong alam kung gaano kaseryoso ang isang bagay at natatakot na pangalanan ito ng malinaw. Nagsimula nang dumating ang mga tawag mula sa mga enterprise client. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Isang senior engineer ang lumingon mula sa kanyang console. Maputla ang mukha at kalmado sa paraan ng isang taong nagpasya na sabihin ang totoo. Mukhang siya ang nagpapanatili sa buong sistema sa loob ng 2 araw. Kaka-deactivate lang namin ang lahat ng defensive layers na binuo niya. Ang pariralang ginamit niya ay hindi nanggangailangan ng panggalan, alam ng lahat sa silid. Tinanong ni Althea kung kaya nilang ayusin ito. Tinanong niya kung sino ang nakakaintindi sa patch logic ni Andre. Tinanong niya kung nasaan ang sito at kung ano ang working knowledge ng sito sa legacy infrastructure. Ang masagot na natanggap niya ay hindi nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ang CEO ay malakas sa estratehiya ngunit mahina sa operasyon sa mga lugar na mahalaga ngayon. Sapat ang alam ng engineer na naroon upang harapin ang problema, ngunit hindi sapat upang harapin ito sa lalim at bilis na kailangan ng sitwasyon. Ang dokumentasyon na dapat ay mayroon para sa mga sistemang ganito kahalaga ay hindi kailanman naisulat o ilang taon ng luma. Dumudugo ang kumpanya at ang tanging taong lubos na nakakaintindi sa circulatory system nito ay pinaalis mula sa gusali kaninang umaga. Binasa ni Althea ang mga tala ni Andre mula simula hanggang dulo sa isang bakanteng workstation. Sa repository folder na minarkahan ni Daniel, mayroong isang pinagsama-samang log file, mga time-stamped patch notation, at isang plain text summary na isinulat na parang mga field notes ng isang taong hindi inaasahan na magkakaroon ng oras para i-revise ang mga ito.
Sa ilalim ng huling pahina, sa isang font size na bahagyang mas malaki kaysa sa iba, ay isang linya na halatang idinagdag sa huli. Kung gewala na ako, huwagi histart ang gakor services sa anumang pagkakataon. Hindi ito'y ziyo sa performance. Ito ay isang naka-stage na pag-atake na naghihintay na matrigger. Tawagan ninyo muna ako. Nagiwan siyang numero ng telepono, walang tumawag dito. Ginagawa ng ma-engineer sa paligid niya ang kanilang pinakamahusay na trabaho at ang kanilang pinakamahusay na trabaho ay hindi magiging sapat at alam nilang lahat iyon. Isinara ni Althea ang file. Umupo siya sandali na nakapatong ang mga kamay sa mesa. Dumating ang pakiramdam at hindi ito maaring iproseso ng mabilis at isantabi. Naisip niya ang umaga, ang mukha ni Andre nang sinubukan niyang magsalita, ang partikular na pagkaapurahan na dala niya. Hindi niya ito minasama bilang hindi mahalaga. Binalewala niya ito bago pamanbasahin, napakatiyak niya na naintindihan niya ang kanyang tinitignan kaya tumanggi siyang tumingin. Hiningi niya sa ang kanyang address. Kakaunti ang impormasyon sa file at inabot ng ilang minuto na paghahanap sa mga emergency contact record bago makumpirma ang isang kasalukuyang address. 3 beses siyang tumawag. Nagring ang telepono nang walang sagot sa bawat pagkakataon. Ang kanyang katawan, naunawaan niya, ay maring tunay na hindi ito marinig. Kinuha niya ang kanyang mga susi, naglakad papunta sa parking structure at nagmaneho papunta sa address sa screen. Ang gusali ay nasa isang tahimik at ordinaryong kapitbahayan, lumaang pagkakagawa, isang lugar kung saan ang matao ay nabubuhay sa halip na nagpapanggap na nabubuhay. Tumayo sandali si Althea sa labas ng kanyang sasakyan. Napansin ang agwat sa pagitan ng kung saan siya gumugol sa nakalipas na ilang oras at kung saan siya nakatayo ngayon. Pagkatapos ay naglakad, siya papunta sa pinto ng apartment at kumatok. Walang sagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Kukunin na sana niya ang kanyang telepono nang bumukas ang pinto at isang bata ang tumayo sa espasyong inihayag nito. Maliit, medyo magulo ang buhok at may isang stuffed na tarsier na nakasiksik sa ilalim ng isang braso. Tumingala ang bata kay Althea na may kalmadong mapanuring tingin ng isang bata na natutong magbasa ng matatandang bisita ng mabilis. Hinahanap niyo po ba si Daddy? Hindi sumagot sandali si Althea. Hindi niya alam na may anak. Hindi ito lumitaw sa anumang konteksto kung saan profesional na umiral si Andre dahil hindi ginamit ni Andre ang kanyang personal na buhay bilang isang credentialing device. Hindi niya ito kailanman nabanggit. Walang sinumang nagsabi nito sa kanya. Binuksan ni Chloe ang pinto nang mas malapat ng matukoy niyang hindi mukhang mapanganib ang babae sa labas. Sa loob ang apartment, nakahiga si Andre sa kanyang tagiliran sa sofa. Suot pa rin ang parehong polo mula kaninang umaga, suot pa rin ang kanyang jacket. Bukas ang laptop sa tabi niya, umiikot pa rin ang lock screen. Tinanggal ang isang sapatos, ang isa ay nasa paa pa rin niya. Isang baso ng tubig na tila ibinuhos niya at nakalimutan ay nakapatong sa mababang mesa, hindi nagalaw. Ilang nga walang laman na lalagyan ng take-out sa counter ng kusina ang nagmamarka sa mga pagkain ng isang taong kumakain ng walang pansin sa loop ng maraming araw. Mayroon siyang katahimikan ng isang taong hindi piniling huminto kundi naubusan na lang ng anumang may bibigay. Ibinaba ni Chloe ang kanyang boses sa paraang ginagawa ng mga bata kapag ang tulog sa malapit ay talagang kailangan. Hindi pa po talaga natutulog si Daddy. Sabi niya may masamang nangyayari sa trabaho. Nangako siyang magpapahinga siya pagkatapos niyang ayusin. Ang mga salita ay simple at makatotohanan at tumama sa dibdib ni Althea na parang isang pisikal na bagay. Tiningnan niya ang apartment, ang maingat na pagtitipid nito.
ang ebidensya ng isang buhay na inorganisa sa paligid ng pangangailangan at pagmamahal at naisip ang bawat palagay na dinala niya sa Operation Center kaninang umaga. Ang imaheng binuo niya sa loop ng 10 segundo, ang katiyakang naramdaman niya ang kumpleto at kabuuang pagkakamali nito. Mahinahon niyang tinanong kung mag-isa si Chloe. Sinabi ngang bata na malapit nang dumating ang isang kapitbahay at nakatulog lamang ang kanyang ama pagkauwi niya. Naunawaan ni Althea nang may kalinawan na halos pisikal kung ano ang kanyang ginawa, hindi lamang siya gumawa ng masamang desisyon. Inalis niya sa pinakamasamang posibleng sandali ang lalaking tahimik na nagdadala ng bigat ng kaligtasan ng kumpanya at ginawa niya ito dahil ang imahe niya na natutulog ay akmang-akma sa kwentong na pagdesisyunan na niyang sabihin. Hinawakan niya ang balikat ni Chloe ng isang beses, dahan-dahan at nagtanong kung maaari niya siyang gisingin. Inabot ng ilang pagsubok bago magising si Andre, bumalik siya sa kamalayan ng paunti-unti sa paraang ginagawa ng taong labis na kulang sa tulog. Nang makilala niya si Althea na nakatayo sa kanyang sala, ang una niyang ekspresyon ay hindi galit. Ito ay ang partikular na pagkapagod na isang taong kabibigay lang na isa panghiling na hindi niya hiniling. Dahan-dahan siyang umupo, wala siyang sinabi. Umupo si Althea sa upuan sa tapat niya. Hindi niya maingat na inayos ang kanyang masalita o unti-unting bumuo ng anuman. Hindi kita pinakinggan kaninang umaga. Tinanggal kita bago ko naintindihan kung ano ang nangyayari. Kailangan kong humingi ng paumanhin para doon. Tumingin si Andre sa kanya nang hindi nagsasalita. Hindi niya estratehikong pinipigilan ang tugon. Wala lang siya sa isang lugar kung saan binabago nga mga tumpa na salita ang kanyang nararamdaman. Nagpatuloy siya dahil hindi pinahintulutan ng sitwasyon na maghintay siya. Ni-restart nila ang sistema. Bumabagsak na ito. Walang sinuman sa gusali ang nakakaintindi ng patch logic mo ng sapat para pigilan ito. Ipinikit ni Andre ang kanyang mata sandali. Hindi gulat, kundi ang partikular na bigat ng pagiging tama sa isang bagay na inaasahan mong hindi tama. Kinuha niya ang laptop at binuksan ang remote monitoring interface. Nagload ang mga sukatan at sinuri niya ito nang wala pang 60 segundo bago ibaba muli ang laptop. Kinumpirma ng manumero kung ano ang naiparating na ng mukha ni Althea. Hindi siya agad tumadyo. Tumingin muna siya kay Chloe, tinanong kung kumain na ba siya, kung tapos na ba niya ang kanyang takdang aralin, kung kinumpirma ba ni Aling Nena mula sa kabilang pinto na darating siya. Sinagot ni Chloe ang bawat tanong ng may mahinahong pasensya ng isang bata na naiintindihan na ang kanyang ama ay hinihiling na bumalik sa isang bagay na mahirap at hindi ito gagawing mas mahirap. Sinabi niyang sa lahat ng tatlo, may isang bagay na dumaan sa pagitan nila na hindi nangangailangan ng masalita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Althea. Babalik ako dahil kung makumpleto ang breach, mga totoong tao, mga customer, mga negosyo, mga manggagawa na umaasa sa mga sistema ng pagbabayad na iyon ang magbabayad para sa mga pagkakamali na pag-ari ng organisasyong ito, iyon ang dahilan. Hindi ang pahingi ng tawad, hindi ang trabaho. Tumayo siya, nakpalit ng polo, may sinabing tahimik kay Chloe, kinuha ang kanyang laptop at jacket at naglakad papunta sa pinto. Lumingon siya sa kanyang anak ng isang beses. Kumabay si Chloe gamit ang panang stuffed na tarsier. Halos ngumiti si Andre. Pagkatapos ay bumalik sila sa headquarters ng tahimik. Nang bumalik si Andre sa Operation Center, nagbago ang silid sa paraang hindi may larawan ngunit agad na naramdaman ng lahat ng naroon. Hindi pakdiriwang dadu avadu entry age adad andadad dadu azadad.
Isang bagay na mas malapit sa partikular na ginhawa ng isang grupo ng mga tao na namamahala ng isang problema na lampas sa kanilang kakayahan at nakita lamang ang taong may kaunay na kakayahan na bumalik sa pinto. Hindi niya pinansin ang pagbabago. Dumiretso siya sa pangunahing konsol, kinuha ang upuan na binakante ng isang tao ng hindi hinihiling at nagsimula ng isang mabilis na pagtatasa ng kasalukuyang estado ng sistema. Humingi siyang buong log access, mga kasalukuyang diagram ng arkitektura at isang verbal na buod ng bawat interbensyon na sinubukan ng koponan mula ng mag-restart. Nakinig siya ng hindi sumasabad. Nang matapos ang buod, tahimik siyang humigit kumulang 8 segundo. Pagkatapos ay nagsimula siyang mamahaging trabaho. Inilagay niya ang 5 tao sa paghihiwalay ng mga hindi pangkaraniwang outbound connection, maingat na inililipat ang mga ito sa isang kontroladong observation environment sa halip na basta na lang i-block. Nagpadala siya ng 2 engineer upang bumuo ng isang mirror pathway na sinusubaybayan kung saan eksaktong dinadala ang redirected transaction data. Humiling siya sa isang pangatlong grupo na maghanda ng isang kontroladong failover para sa pinakamataas na halaga ng processing queue. Humiling siya sa isang tao mula sa legal team na makipag-ugnayan sa 3 pinakamalaking enterprise client na may isang scripted na mensahe na kinikilala ang isang pansamantalang technical na issue ng hindi nagtitrigger ng mga contractual escalation clause. Humiling siya sa isang tao na walang gawin kundi ay record ang bawat utos na kanyang inilabas ng sunod-sunod. Ang pamamahaging trabaho ay isang uring demonstrasyon, hindi nagpapakitang gilas si Andre. Isinasagawa niya ang isang plano na binuo niya sa isip sa loob ng 48 oras. Iniaangkop ito sa real time sa isang sitwasyon na lumala ng higit pa sa kanyang inaasahan. Naiintindihan niya ang sistema sa paraang tanging. Ang tuloy-tuloy na malapit na pakikipag-ugnayan lamang ang nagbubunga, hindi lamang kung paano ito idinisenyo upang gumana, kundi kung paano ito nag-evolve sa isang bagay na iba sa disenyo at kung ano ang ibig sabihin ng evolusyon na iyon sa ilalim ng stress. Sa sumunod na 90 minuto, bumagal ang pagdurugo, naputol ang connection no hindi pangkaraniwang routing pathway sa core payment layer. 3 suspended na high-value transaction ang nahiwalay at na-quarantine bago pa man mailipat ang anumang pondo sa labas. Ang na-verify na intrusion vector ay natukoy at na-neutralize sa pamamagitan ng 17 particular na pagbabago sa configuration ng authentication na nagsara sa pintong itinayo ng mga attacker at inalis ang susi mula sa lock. May mga pagkalugi. Ilang mas maliliit na transaction batch ang mga ngailangan ng manual reconciliation. 2 enterprise client ang makakatanggap ng formal na abiso ng insidente. Ang security audit na susunod ay magiging malawak at magastos, ngunit ang malaking sakuna isang malawakang paglilipat ng mapondo nga korporasyon na susundan ng pampublikong pagsisiwalat ng isang pagkabigo ng ganoong kalaki ay naiwasan. Nang kumpirmahin ni Andre na muling nag-stabilize ang authentication layer at permanenteng sarado na ang intrusion pathway, nagpakawala ng isang kolektibong hininga ang silid, si Althea na nakatayo sa gilid ng working area sa buong panahon, ay naramdaman ang pag-alis ng tensyon sa kanya sa isang alon na halos nakakahilo. Ipinatawag ang emergency review sa loob ng 1 oras. Nagtipon sa main conference room ang mga department head, ang CTO at ang technical liaison ng board. Ipinresinta ng buo ang ulat ng insidente. Unang na-detect ni Andre ang intrusion 2 araw bago ang sinuman. Iniulat niya ito sa pamamagitan ni tamang ma-channel at epektibong sinabihan na maghintay. Nagtrabaho siya sa loob ng 48 oras upang mapanatiling buo ang infrastruktura. Tinanggal siya sa trabaho bago pa man niya
mabrief ang papasok na Cheo. Ang kanyang malinaw na babala ay binalewala pagkatapos ng kanyang pagkakatanggal. Isinagawa ang restart at ang resulta ay eksakto sa kanyang hinulaan. Ilang tao sa silid ang nagsimulang gumamit ng maingat na lengguwahe na ginagawa ng organisasyon kapag gusto nilang ipamahagi ang responsibilidad ng sapat na malawak upang walang isang punto na pagkabigo ang maging masyadong. Kitang-kita, process gaps, communication breakdowns, naintindihan dahil sa mga pangyayari ng transition. Nakilala ni Althea ang lengguwahe dahil ginamit niya ito sa ibang mga silid. Naiintindihan niya ang tungkulin nito at naiintindihan niya na ang paggamit nito ngayon ay isang direktang pag-uulit ng pagkakamali na nagdulot ng krisis. Tumayo siya. Kaninang umaga, tinanggal ko si Andres Santos bago pa man ako makarinig ng isang buong pangungusap mula sa kanya. Ginawa ko ang desisyon na iyon batay sa isang imahe na nakumpirma sa kung ano ang napagdesisyonan ko ng paniwalaan. Nakamali ako at ang aking pagkakamali ay halos nagdulot sa kumpanyang ito ngang isang bagay na hindi na sana mababawi. Humihingi ako ngang paumanhin kay Andre at sa harap ninyong lahat. Tahimik ang silid sa paraang nagiging tahimik ang masilid kapag may isang bagay na totu at magastos na sinabi ng malinaw. Si Andre na nakaupo sa dulong bahaging mesa ay nagbigay ng isang maliit na tango. Hindi niya tinanggap ang pahingi ng tawad ng may kitang-kitang init o nagkunwaring nagpapatawad para sa silid. Tinanggap niya ito ng may katahimikan ng isang taong nagbaba ng isang mabigat na bagay hindi dahil nalutas na ito kundi dahil ang patuloy na pahawak dito ay walang silbi kaninuman. Samga sumunod na linggo, mabilis na kumilos ang board sa profesional na katayuan ni Andre. May mga alok ng agarang promosyon, malaking pagsasaayos sa kompensasyon, at isang bagong likhang papel na nangangasiwa sa mga operasyon ng seguridad ng infrastruktura sa isang antas ng organisasyon na magbibigay sa kanya ng autoridad na laging nararapat sa kanyang kadalubhasaan. Ang una niyang ipinaglaban bago paman mafinalize ang ganumang titulo o numero ay isang serye ng pagbabago sa istruktura. Humiling siya ng isang binagong protocol ng escalation na ginagarantiyahan sa mga frontline engineer ng isang direktang landas sa executive leadership kapag nagulat ng mga alalahanin sa seguridad. Isang landas na hindi maaring harangan ng middle management na nakpoprotekta sa sarili nitong kaginhawahan. Humiling siya ngang magapamantayan sa pag-ikot ng shift sa Operations Center na ginagawang imposible sa istruktura na maging isang solong punto nga pakabigo ang sinumang tao sa pamamagitan ng pakapagod. At humiling siya ngang isang formal na patakaran na nagpoprotekta sa mga engineer na nagtataas ng mga tunay na alarma sa panganib mula sa anumang profesional na parusa sa paggawa nito. Nang iharap niya ang magakahilingang ito sa board, napakatahimik ng silid. Naiintindihan ng lahat ng naroon kung ano ang kanilang tinitiknan isang lalaki na binigyan ng malaking institutional leverage at piniling gamitin ang karamihan dito sa mga patakaran na magpoprotekta sa susunod na tao sa kanyang posisyon mula sa pagkawasak sa paraang halos mawasak siya. Tinanggap ni Althea ang lahat ng walang pagbabago. Ang pagbabagong pinakamahalaga ay wala sa anumang dokumento. Ito ay sa kung paano siya namuno, nanatili ang kanyang pagiging desidido. Nanatiling mataas ang kanyang nga pamantayan ngunit may nagbago sa paraan ng kanyang pakilos sa organisasyon. Bumagal siya sa mga sandaling nangangailangan ng pakikinig. Nagsimula siyang dumating sa mga departamento hindi para mag-inspeksyon kundi para magtanong at natuto siyang magtanong uri na nakpaparamdam sa mga tao na sapat na ligtas para sumagot ng tapat. Nagsimula niyang makilala
nang may pagtaas ng pagiging maasahan ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong malakas magsalita tungkol sa kanilang trabaho at isang taong tahimik na nagpapanatili ng isang bagay na mahalaga. Hindi ito isang kasanayang taglay ni Anon. Ito ay isang kasanayang mahal niyang binayaran para makuha. Isang hapon, ilang linggo matapos formal na isara ang insidente, dumaan si Althea sa main lobby at napansin si Andre malapit sa pasukan. Bahagya siyang nakayuko para ayusin ang strap ng isang maliit na backpack. Nakikinig ng may buong atensyon kay Chloe habang ang bata ay nakahatid ng isang mabilis at maring kuwento tungkol sa isang bagay na nangyari sa paaralan. Ang kanyang mukha na nakita ni Althea sa ilalim ng pressure sa loob ng isang buong araw at naisaulo bilang kontrolado at tiyak ay lubos na naiba ngayon. Bukas, malambot, may liwanag mula sa loob sa paraang hindi nagagawa ng profesional na kakayahan. Hindi siya isang lalaki sa isang gusali. Siya ay isang ama sa pagtatapos ng isang mahabang araw at iyon lang ang kailangan niyang maging. Tumayo si Althea sa malayo at hindi agad lumapit. Natuto siyang kilalanin ang mga sandaling pag-ari ng ibang tao. Pagkaraan ng isang sandali, lumakad siya papalapit, hindi bilang chief executive ng walang anumang agenda. Inabot niya ang isang maliit na staff na tarsier, ang luma na napansin niya sa sahig ng apartment sa kanyang pagbisita at natakpuan sa bulsa ng kanyang coat makalipas ang 2 araw na tila isinilit ni Chloe sa gitna ng pagkalito ng pagising kay Andre. Balak niyang ibalik ito ng mas maaga. Ang mukha ni Chloe ay nagpakita ng agarang kagalakan. Kinuha niya ang tarsier at isiniksik ito sa ilalim ng kanyang braso na may kasiyahan ng pagbawi ng isang bagay na mahalaga. Tumingin si Andre kay Althea. Walang hindi nalutas na tensyon sa tingin at walang ipinakitang inid din. Ito ay ang tingin ng 2 taong dumaan sa isang bagay na mahirap mula sa makabilang panik at hindi inaasahang dumating sa isang bersyon ng pag-unawa sa isa't isa na hindi nila pinlano. Sa pagitan nila, walang deklarasyon, walang malinis na pagtatapos, tanging ang partikular na texture ng isang relasyon na binuo ng buo mula sa mahirap na katotohanan at ang posibilidad kung pareho silang handa ng isang bagay na mas tapat kaysa sa nagawa nilang itayo noon. Nagtapos ang kuwento doon, sa ordinaryong liwanag ng isang lobby sa huling bahagi ng hapon, na may isang batang, may hawak na staff na tarsier at 2 matanda na nakatayo ng sapat na malapit upang makita ang isa't isa ng malinaw. Isang lalaking pampublikong pinababa ay pampublikong ibinalik sa parehong gusali sa harap ng marami sa parehong mga tao. Isang babaeng pumasok sa kapangyarihan na tiya sa kanyang sariling kalinawan ay natutunan ang pinakamahal na aral ng kanyang profesional na buhay na ang autoridad na ginagamit ng walang kahandaang makinig ay hindi lakas. Ito ay isang partikular at napakamahal na uri ng pagkabulag. At sa isang lugar sa pagitan ng 2 katotohanang iyon, sa komplikadong katahimikan na sumusunod sa isang krisis, kapag sa wakas ay lumipas na ang krisis, isang bagay na marupok at totoong nagsimula.